I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's not chairman quarrel of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not testimony of interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Sir, I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Nako! Senator Marcoleta, ha? Pinainit agad ang ulo ni Ping Lacson, mga kadonatics. Ngayong araw lang, ha? Hindi pa nga officially nagsimula yung hearing, mga kadonatics. Pero Senator Marcoleta, pinainit agad ang ulo ni Senator Ping Lacson. Ay, nakakatuwa naman. Ito mga kadonatics, panoorin natin. But these are prejudicial questions, Okay, Mr. go Chair. ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I am is my not questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's not chairman quarrel of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not testimony of interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. You're An questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in the Hearing is suspended. investigating. Suspended ang hearing, mga kadonatics. Paano yan, ha? Suspended agad. Ay, nako. Ayaw kasing sagutin ni Senator Ping Lacson, mga kadonatics, yung napakasimple na tanong. Di ba? Ikaw yung chairman ng committee sa Blue Ribbon, dapat huwag kang magbigay ng opinion, mga kadonatics, without the proper investigation. Yan yung talagang gustong i-raise ni Senator Marcoleta. Di ba? Dapat ang sagot doon, mga kadonatics, na we still have to determine kung sino talaga ang mas matimbang, kung sino talaga ang mas may maraming ebidensya na ipapakita. Ganun dapat, mga kadonatics, before ka sumagot, dapat may proper investigation. You don't give your personal opinion on the matter that you are the chairman of that certain mga kadonatics investigation. Kasi magiging bias talaga yan. Ang nangyayari kasi, mga kadonatics, itong si Senator Marcoleta, ang gusto niya talaga na gawing state witness ay itong mga Diskaya. Kasi mas malamang sila, mas matimbang, mga kadonatics, marami silang alam. Session is resumed. Mas marami silang Mr. alam. Alcantara, you... At si Bryce Hernandez talagang nagsisinungaling din, mga kadonatics, nung isang araw. Grabe yung pagsisinungaling niya sa contractor na ginamit nila yung license. Nang si contractor Sally. At talagang nagsisinungaling si Bryce. May pagbanta pang nangyayari, mga kadonatics. Kaya you don't give your personal opinion. Proceed. Eto na, bumalik na. Thanks, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Sir, I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Bias Go ka. ahead. Mr. Alcantara. Bias ka kasi, you proceed. Ping Lacson. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed. Ano bang gagawin natin dito? Magandang umaga po sa inyong lahat.
ang maganda kasi dito mga kadunatics, alam na alam ni Senator Marcoleta kasi abogado yan. Sino si Pinlacson? Sino si Soto doon? Tingnan mo na. Walang palag yung iba mga kadunatics kasi hindi naman sila abogado. Nasa 5 abogado lang ata mga kadunatics ang nasa Senado. So, kulang talaga sa alam ng batas, di ba? Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong, mga nakakaraang huling araw, upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Subalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso, abot ng aking makakaya, Sige. upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po galing sa puso ko. Sige. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Kung makakurapot ka sa pera ng taong bayan, hindi mo iniisip yun na, pinapakain mo yung pamilya mo sa pera ng taong bayan, hindi mo naisip na may mangyayari talagang hindi masama. May mangyayari talagang masama. Kaya, ay nako, nakainis lang mga kadunatics. Tingnan mo itong mga kwando, parang mga asong, mga tuta mga kadunatics. Nakakaawa. Nagmamakaawa na mga kadunatics. Pero nung inulimbat nila ang pera ng taong bayan, nako, grabe. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po ay humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung Sige. katotohanan. Yan na. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating secretary justice po, na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. Nako! At ito Patay. po ay Sino yan? malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating secretary at sa mga nandito po lahat. Isimulan ko na po ang aking pinandang salaysay. Nako! Patay ka. Sino kaya Erbe? Sa akin pong boss, La. na nabanggit po nung nakarang hearing Sino? Si... ng aming kasama. Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Bernardo? Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Nako. Undersecretary? Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Oof. Ang kasunduan Bernardo, po I'm not sure kung sino to. Ito ba yung pinakamayaman na undersecretary sa DPWH mga kadonatics sa buong mundo? Yan talaga yung city wallet ni Tulfo Natics. 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nagdi-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po ang aking boss. Ang iba pong sistema,
Sa simula po ay nagpapabigay po ng tauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag-NEP po. Tapos po, ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At meron pa pong mga UA po, ang program allocations po yata yon na naibabaran po sa akin noong 2024. At hindi naman po lahat yun ay sari-sari pong project po yata yon. 2.85 billion po. Yung pong sa 2024 na UA, Ito pala yung boss ni Alcantara. po yung Oh, meron pong Ayan. BICAM and NEP. Undersecretary Youth Dito po lahat po ang detalye. sa Ito na po kasi DPWH yung mga record na kadonatics, Bernardo. nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto. Ang huli po ay itong 2025. Mayroong halagang 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Jinggoy Estrada na di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan Nako. na worth 355, yun na lang daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. So, si Bryce Hernandez mga kadonatics, yan, bossing niya si Henry Alcantara. At si Alcantara may bossing din na si Undersecretary Bernardo. At sino kaya ang bossing ni Bernardo mga kadonatics? For sure, itong mga congressmen or probably mga senators, di ba? We don't know. We'll find out. Pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. Ay, si So, Remulla. nung lumabas po yun, sa kanya ko rin po binigay. Pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakaharap Senator Jinggoy po. So, it means, safe na safe talaga si Jinggoy Estrada. Eto mga kadonatics. Nagsisinungaling talaga itong si Bryce Hernandez. Di ba? Tapos gawin mong state witness. Ganon-ganon na lang na nagsinungaling doon sa kamara mga kadonatics. Kaya itong si Ping Lacson, napaka-bias talaga. Di ba? Napaka-bias mga kadonatics. Ayaw makinig ng opinion ng iba. Especially kay Senator Rodante Marcoleta na isang attorney. Check Bernardo lang po ang kausap ko. See. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa... Oh, nako. Si Joel Villanueva mga kadonatics mukhang malalagot dito. Kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kaming dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung
sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung pondo, I think, UA po. So, hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, yung bilanggit po na mayroon pong 25%. Ako po at si Yusek Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 B na request po. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Nako. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Oof. Nagkabistuhan na. So ano yan? Pangapat po, So, if totoo naman yung mga sinasabi niya mga kadonatics, it means inosente si Joel dito? O ano, di ba? Kasi hindi niya alam naman na galing sa DPWH or flood control project mga kadonatics yung pera. I really don't know. I'm not gonna defend Joel Villanueva kasi, let's check it further mga kadonatics kung mabigat pa talaga yung ebidensya. Kung anong masasabi ni Joel ba? taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Yun na. Sa pamamagitan din po ng numero po, binigay lang po sa akin ni Yusek Bernardo. Hindi ko na po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La, BGC. Mm-hmm. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong Nako. 2022 po, Nako. unang bumaba po ay nagkakahalaga ng, tanda ko po, nandito po sa record, ay 519 po ang pagkakatanda ko po. Grabe no? Parang coins lang sa kanila yung million mga kadonatics. Grabe. 519 million pesos. Ganon ka balasubas itong si Zaldico. After po noon, 2022, so yung 519 po, ang Excuse me, engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na o-omit, wala na dadagdag. Mag-stick ka doon sa sinasabi mong Yes po. sinumpang salaysay. Namumulan na si Ping Lacson. Simula mo No? na lang doon sa simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Nung, Paepal ka kasi. Tinanggap mo yung pagka-chairman ng Blue Ribbon Committee. Tignan mo. Oh, di ba? Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico. Hindi, simulan mo sa simula mo na yung sa simula nung gist ng yung salaysay. Yes, Huwag po. na yung opening. Una ko nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Nagkasama kami sa Laguna. Na-promote siya nag-promote siya Lacson. hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWH si Secretary Mark Villar. Nung panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po.
Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa GAA. Ang para sa proponent, 25% po, at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera del Representante. Samantala, ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberation ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting to na binibigay ko kay Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent kay Yusek Bernardo, minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Sige, balik-balik lang. Doon na kay Zaldi po. Na magkakalaga ng 3, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla, na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Nako! Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto Wait. para kay Bong Revilla. na magkakalaga ng 300 Wait. ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 Patay. na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Patay. Ayun na. Yun pala yung ginamit na pera, mga kadonatics ni Bong Revilla. Talaga naman, no? Hanako. Eto na. Nagkabulgaran ng mga kadonatics. Eh, ipapatawag na yan si si former Senator Bong Revilla. Talagang ipapatawag yan, mga kadonatics. Under pa naman yan ng alyansa ng pagbabago ni Bang Ngagba. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss, kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent doon po sa 3 project na nakalagay po dito. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel, construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan, construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Ang total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Never po. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa U8 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. Noong taong 2025 ay may kabuuang halaga na 2.55 billion ang ipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuuang halaga ng pondo na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building. Hindi ito po. So humingi siya ng proyekto, mga kadonatics, ng budget for multipurpose building. So, yeah. Ang tanong ngayon, kung may multipurpose building bang nangyari? Yan. Ito na pagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. So if meron man talaga, mga kadonatics, meron man talaga, it was their own volition, mga kadonatics. I mean,
their own, sila na mismo pala yung nagbigay na hindi iningi ni Joel Villanueva. So, safety a little. Tingnan natin kung ano magiging counter statement dito ni Senator Joel Villanueva. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Sa kay Senator Jinggoy naman po, sa pagkakatanda ko, nasa 2024 budget hearing kami sa Senado. Kasama ko si Yusek Bernardo sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Habang kami naghihintay, tinanong ako ni Yusek Bernardo kung mayroon pa akong gustong lagyan at mayroon pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Agad-agad po akong nagpagawa ng listahan sa staff ko at sa loob ng 10 to 15 minutes, pinasa ko na po ang listahan kay Yusek Bernardo. Ito po ang listahan ng mga proyekto na banggit. Ito po ay puro pumping station po with floodgates. Ito po ay phase 3. Dahil may nauna na pong phase 1, phase 2. Ito po ay 7 project. Meron pong 360 million, isang 45, isang 50, dalawang 40 million na may kabuang 355. Grabe talaga yung mga Proponent po tao nito to. ay 25% at binigay ko yung Grabe kagahaman talaga yung mga kadonatics. Grabe, hindi man lang na konsensya. Ganyan na talaga siguro yung mga halang na kaluluwa mga kadonatics. Wala nang konsensya. Ha? It's either mamatay tayong pobre or mayaman. Bahala na yung hell or heaven. Basta masaya tayo dito sa buong sa mundong ibabaw. Ganyan siguro pag-iisip nito mga to. Biruin nyo. Parang 1,000 lang or hundreds lang pag mag-mention ng pera. kasama ang may iba pang proponent ng mga pondong biniba niya sa akin para sa taong 2025. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. Pangapat, Congressman Elizalde ko. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po to at ang pagkakatanda ko po to ay 519 million, ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. 400 projects mga kadonatics and mostly are ghost projects or substandard. 30, 40 billion? What the heck? Eh talagang dapat na papauwiin na itong si Saldi ko. Ewan ko ba kung ano pang ginagawa nitong si Ngagba. Napa-kidnap niya si Tatay Digong from Philippines to the Hague. Eh, yung Filipino citizen mga kadonatics na andun sa United States, ayaw man lang mapauwi. Nakagagalit talaga. Andito po yung summary. Pwede ko pong state. So anyway mga kadonatics, grabe talaga yung mga expose. Si Alcantara pa yan Kasi
si Bryce Hernandez, meron din siyang mga expose sa kanya mga kadonatics. At mga diskaya, meron din kasi, ayun, andito yung mga diskaya eh. So ano sa tingin mga kadonatics? Legit ba talaga yung mga pinagsasabi niya? Si Joel at si Senator Jingo Estrada, talaga bang may kinalaman sa flood control project? Pero hindi niya naman daw na meet si Jingoy. May request si Joel Villanueva ng multipurpose building for the good, right? Why not? Di ba? So, ito si Bong Revilla nabanggit din patay. Tumanggap din pala mga kadonatics ng sa 300 million pesos. Yun siguro ginamit pang kampanya mga kadonatics. Ay, nako. Eto, sige mga kadonatics, comment down below. Babasahin natin yan lahat. Ingat palagi and God bless you mga kadonatics. Don't forget to subscribe and like this video. Bye-bye.